So ayun mga pare ko, good day sa inyo. Pabiyahe tayo ngayon, nakawa tayo ng biyahe papunta ng Isabela, Cordon Isabela din. Kukunin lang natin dito sa Patalac, malapit lang naman sa amin. Mga pare ko, samahan nyo hanggang makarating na Isabela. And time check natin, 2:46 siguro gabi na tayo makakarating doon. Tara, let's go! At ito na nga po, bumiyahe na nga po ako at pupunta na ako ron sa pick up location ko. And syempre bago tayo pumunta ron, magpakarga muna tayo ng full tank para naman pag isinakay natin item, hindi na natin naalisin pagka magpaparga tayo. Kaya ipupultang na natin 200 pesos nga pala ipultang natin at unleaded nga pala yung gasolina natin. At sigurado naman iaabot na yan hanggang Isabela. So medyo matipid naman din tong click. So ayan, paalis na nga rin tayo at pupunta na tayo sa pick up location para makuha natin yung item. At sabi medyo malaki daw yan at saktong-sakto sa box natin. Kaya tara, puntahan na natin. So mga pare ko, ito yung pinick up natin. Isang setata ng computer. Ang dadali natin ng Cordon Isabela. So ginawa na ng dagdagan na siya. Tulip na natin para baka umulang kasi ron. Ay biyahe na tayo. So ito na nga ay pares na nga tayo. 200 plus kilometers nga pala natin tatakbuhin siguro. Ay mga nasa 5 oras natin ito pabiyahin at magpapahinga tayo. At hindi ko nga pala nasama sa Mari ko inyo. Alas 2 pa lang may niyan at may binabantayan niya pa yung mga anak ko at nasa eskwelahan pa. So ito palabas na nga rin pala tayo ng Cabanatuan City. Papasok na tayo ng Talavera. At may mga HPG nga pala rito. Kala ko paparahin ako, hindi pala. Yung mga sotse pala at mga truck yung pinapara nila. And ito, ipapasok na rin tayo ng Balok. Medyo mabilis yung biyahe natin. At maya-maya lang, nakarating na rin tayo ng Muñoz, Nueva Ecija. Pagkatapos na ito, nakarating na rin tayo ng San Jose, Nueva Ecija. So ay mga pare ko, andito tayo San Jose, Nueva Ecija. Ito yung first stop natin. So yan, dito tayo sa highway. Okay, bibilang tayo rito ng burger. Yan. Meron na lang tayong 3 hours may na biyahe and then 156 kilometers mula Cordon Isabela. Dito idaan natin. Atin natin bundok na yan. Okay? Miranda lang tayo rito. At eto ngayon, kumain muna ako saglit dito sa may gas station, dito sa may San Jose Nueva Ecija. Kinain ko muna yung burger kong binilit. Uminom na rin ako ng Gatorade para hindi naman ma-dehydrate sa biyahe natin. Medyo mahaba-haba pa yung ating iba biyahe. Nasa 4 mahigit pa na oras ang ating biyahe. Ito ngayon, nag-gear up na nga rin ako para dire-diretso na tayo. At dito nga pala tayo dadaan sa may Karanglan, palabas ng Nueva Vizcaya. At first time nga pala dadaan dito at napakaganda pala ng mga tanawin dito sa may Karanglan, Nueva Ecija. Nakita naman yung side nyo na yan at napakaganda. At meron pa tayong dadaanan na tunnel. Kala ko nandun tayo sa may gawing Baguio. Parang ganyan kasi yung dadaan sa may Marcos Highway sa Baguio. Maya-maya lang nakarating na ako sa boundary ng Nueva Vizcaya. At ito may checkpoint nga pala rito. At pinapara pala yung mga sasakyan. Kala ko paparahin ako. Pero huminto rin ako saglit dito para magpahinga muna at mag-inat-inat din ang aking katawan. So mga pare, ganyan tayo sa may boundary ng Nueva Ecija at Cagayan Valley. Cagayan Valley na tayo. So, mayroon pa tayong 2 hours may git biyahe. 8:33 makakarating tayo. 59 kilometers. Ay, wait lang, check ko lang. Ito na nga pagkatapos ko magpahinga, subibat na rin ako. 2 hours mahigit pa nga pala ibabiyahin natin papunta ng Cordon Isabela. Bungad lang nga rin pala ng Isabela pupuntahan natin. Dito nga pala sa lugar na to, napakalamig nga pala, parang Baguio. Grabe yung klima rito, kailangan nyo mag-jacket talaga rito. At syempre, ingat din kayo dito at grabe rin yung daan dito. Medyo hindi maganda at medyo madulas din kasi laging basa yung daan. Tapos napakalalaki pa ng truck nyo makakasabay, kaya doble ingat kayo pag bumabiyahe rito. Syempre, dapat pag babiyahe kayo, medyo malakas yung ilaw nyo para hindi kayo nahisilaw sa mga salubong nyo at syempre madidilim din area. At dito na nga ay na nga ako, kaya pumeso na ako rito sa may gilid-gilid dito at nag-CR muna tayo at bawas-bawas ba para dire-diretso na ang ating biyahe natin. So mga pare kayo, meron na tayo 66 km, 2 bar na lang gas natin. Yung kinarika natin 250 kanina. Nasa na tayo? Bambang Nueva Vizcaya. Bambang. So malapit na, 1 oras na lang mahigit. Relax lang natin, pahinga lang natin auto yung motor para naman pahinga yung makina. Okay? Pahinga lang.
At dito nga habang pinapahinga ko yung ating motor at syempre sobrang layo ng binabiyahe, kinain muna natin, natira natin burger para naman may laman siya natin. Mamaya pagdating natin doon sa area, doon na tayo kakain ng kanin. At ito na nga ay nagpakarga na rin ako at nagkundap-kundap na nga pala yung gas natin. Umabot lang naman 5 oras yung 250 natin na kinarga rito. And then magpapakarga pa ulit tayo rito ng full tank, 250 pesos ulit. Bali 500 lahat ng kinarga natin. And then maya pag nasa kabanatuan tayo, o yan may base, magkarga tayo ng 100 pesos para pang stock lang. So ayan, pinultang na pula natin yan. So yung mga pare ko, papuntang ulit tayo 250 ulit, bali pang 500 na natin gas ko. Asa Nueva pa rin tayo. So hindi umabot yung gas natin hanggang sa Isabela, pero malapit naman na raw. Nasa halos 50 kilometers na lang ata ito. Check ko lang. So yung mga pare ko, 37 kilometers na lang, 51 minutes. Malapit na tayo sa drop natin. So nagkarga na rin tayo full tank, pare 250 hanggang makauwi na siguro yun. Siguro pagdating ng MBC, kaka pa tayo bali na 500 na tayo ng gasolina. At ito nga pala sa area na to, yung huling akyat papunta na ng Isabela, ay napaka-traffic kasi medyo mabagal yung truck dito at medyo mataas yung akyatan at meron tayong nadaanan. Aksidente nga pala ito, kaya ingat-ingat talaga rito. Maya lang nakarating na nga tayo rito sa bungod ng Isabela. So ito, nagtamang picture lang ako rito at nag-video para naman meron tayong pang-post sa ating social media account. So ito na nga ay nakarating na nga rin ako sa area kung saan kami mag-meet up ng ating bibigyan ng items. Dito nga lang yung sa may cordon dito sa may gawing Jollibee. At dito nga huminto muna ako saglit at tinawagan ko nga pala sila, sir. Nandun nga lang pala doon pala sila kabila. Ayun yung kulay pulang kotse, doon lang pala sila nakaparada. Buti na lang tinawagan nila ako rito at kinawayan at pumunta na nga ako sa may area. Ito nga pala yung 9:02 nakarating nga pala ako rito sa area. Medyo mahaba yung naging biyahe ko kasi pahinto-hinto ako. At ito na nga, naibigay ko na nga yung items at binigyan ako ni sir nga pala ng 100 pesos. At ito, kumain nga pala ako rito sa may pinaghintuan namin. Meron nga pala ritong prares. At dito nga ay kumain muna ako saglit at para naman dire-diretso yung biyahe ko. Pag umuwi na ako, hindi na ako hihinto at magme-merienda pa. So time check 9:44 na ng gabi. Andito pa rin tayo sa Cordon, Isabela. So uwi na tayo. Biyahe natin 207 kilometers. So abutin tayo ng 4 hours. 4 hours. 2:32 tayo mga. Okay. 2:30 makakauwi tayo sa Kabanatuan. At di ko na nga pala napakita yung biyahe natin packet dito sa may arko ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So ito, nagkape nga muna pala ako ng black coffee. Inaantok na ako, alas 12 na nga pala mahigit niyan. Kaya nagkape-kape muna tayo at napakalamig pa nung panahon dito at nasa bundok kasi tayo. Kaya nagkape muna tayo ng black coffee. Napakarami pala natin nakakasabay ng mga sasakyan dito. Napakalalaki, mga bus, mga truck na pababa ng Manila siguro to or sa probinsya. Napakarami talaga at napaka-traffic kasi yung iba hirap na hirap ng umahon at pakabagal pa nung kanilang mga kilos. Tapos yung iba biglaan lang humihinto sa gitna at nagsi-CR pala ron sa may gitna, hindi malang ginigilit. Pero hindi na siguro sila makakagilit at mag-aalanganin, kaya ang ginagawa nila humihinto na lang sila sa pinakagitna tapos iihi muna yung driver. At ayan, nakakita nyo naman, pasingit-singit tayo sa may mga bus at mga truck, mga sasakyan. Nakita nyo, puro gilid-gilid tayo at sobrang traffic talaga ng mga oras na yan. Ganun oras pala, sobrang traffic kasi marami nga palang lumuluwas siguro papunta ng Manila or saan probinsya rito sa gawing Luzon. Nakita nyo, napaka-traffic nga pala ng area. Buti na lang singles tayo, nakakasingit-singit tayo sa gilid, pero yung mga kotse, mga truck talaga naghihintay sila at hinihintay nilang umabante yung nasa harap. Tanyo naman tayo, dire-diretso lang biyahe, kaya medyo mabilis lang din tayo nakauwi. At nagpatuloy na nga pala ako ng biyahe at mga ilang minuto nga lang po ay nakarating na ako rito sa bayan ng Cabanatuan City dito sa barangay namin. Mga 2:55 AM na nga pala ako nakarating dito at maraming salamat po kay Lord at di niya ako pinabayaan. Nakarating po ako rito ng ligtas at hindi po napahamak. Thank you Lord. At eto nga ay sarado na nga yung gate dito, kaya ang ginawa ko, makit na lang ako para makuha susi at para mabuksan ko na nga at makapasok na nga rin ako dito. So yung mga pare ko, andito na tayo. Nalakan tayo ng gate. Nagresusi. Buksan na natin. Okay mga pare ko. So thanks so much sa lahat ng sumama. Set tayo nakauwi. Alright, dito na lang video natin. Bye bye.